Panginoong Hesukristo. Subalit ang mga taong ayaw sumampalataya, ayaw sumunod sa Diyos, sila po ay mapapahamak at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We need the Lord Jesus Christ. Kailangan po natin si Kristo sa buhay natin. Kung gusto natin magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, kailangan may Kristo tayo sa ating buhay. Sapagkat sinasabi po sa John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes unto the Father except through me. Kung wala si Kristo sa buhay natin, wala po tayong kaligtasan at hindi po tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, sinasabi rin po dito sa Marcos chapter 1 verse 15, sabi ng Panginoong Hesukristo, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ngayon magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Sabi ko doon, believe in the gospel, believe in the good news. Alam niyo po, kaya hindi ko namin ikinakahiyang ipangaral sa inyo ang salita ng Diyos. Kasi sabi po sa Roma chapter 1 verse 16, sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi namin ikinakahiya ang ipangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito po ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sino mang sasampalataya dito. Mga minamahal kong kaibigan, kung sasampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga salita, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung isusuko natin ang ating mga buhay sa Kanya at hahanapin natin siya ng buong puso natin, siya ay ating masusumpungan at makakamit natin ang kaligtasan. Mga minamahal kong kaibigan, magsisi na po tayo. Matalikuran na natin ang masasama nating ginagawa. Manumbalik na tayo sa Diyos hanggat may oras pa, hanggat buhay pa tayo, hanggat malakas pa tayo, bago po maging huli ang lahat. Hanapin na po natin yung Diyos na hindi nakikita. Siya po ay Diyos na sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang hanapin natin. Yun po ang sambahin natin, yung Diyos na hindi nakikita, buhay at nasa langit. Mga minamahal kong kaibigan, ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lamang at temporary lang. Hindi po natin alam kung bukas buhay pa tayo. Hindi po natin alam kung bukas malakas pa tayo. Kaya today is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa. Hindi po bukas, hindi sa mga susunod na araw, buwan at taon, kundi today is the day of salvation. Pahalagahan po natin ang ating mga kaluluwa. Huwag lang po mga pampisikal na bagay o pagkain ang hanapin natin. Hanapin din po natin yung Diyos na pinagmumula ng buhay, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Again, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Manumbalik na po tayo sa Diyos sapagkat ang buhay natin sa ibabaw ng lupa ay panandalian lamang. Mga minamahal kong kaibigan, mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at ayaw ko ng Panginoon na mapahamak ang bawat isa sa atin. Kaya meron po siyang panawagan sa bawat isa sa atin. Sabi rin po sa John chapter 3 verse 36, ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang mga taong ayaw sumampalataya at ayaw sumunod sa Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Kaya kung wala si Kristo sa buhay natin, wala po tayong kaligtasan, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos, at wala tayong buhay na walang hanggan. Sabi rin po sa John chapter 15 verse 5, sabi ni Jesus, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa.
Kaya po tayo nakakapagtrabaho, kaya tayo nakakapagnegosyo, kaya po nakakapag-aral ang mga estudyante ay dahil po yun sa buhay at kalakasang ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya we need Jesus, we need the Lord Jesus Christ. Mawala na po sa atin ang lahat, huwag lang po ang Panginoong Heso Kristo. Talikuran na po natin ang mga masasama nating ginagawa na siyang nagpapahamak sa atin. Mga minamahal kong kaibigan, again, repent and return to God. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at manumbalik na tayo sa Diyos. God bless po sa ating lahat. Mahal po tayo ng Panginoon. So bago po kami umalis dito po sa May Citrus, nais po namin mag-iwan ng maikling panalangin para po sa ating lahat na naririto. Kasama ko po ang aking inaanak sa pananampalataya, si Rena. Siya po yung magbibigay ng panalangin para po sa ating lahat.